Aalisin na po natin sa forma itong ginawa po nating kalan. Nagpakulo na po tayo ng tubig para buhusan ko po siya. Kasi po ito nilagyan po ng used oil. Nilagyan po ng used oil bago sementohin para madali siyang matanggal. Hindi po siya matatanggal pag wala siyang used oil, didikit po yung semento. Pero dahil po nilagyan po ng used oil, hindi po gaanong didikit yung semento. Painitan po natin para matunaw yung used oil. At pag natunaw po yung used oil, mahuhubad po na kusa yung balde. Okay na po yan. Naparami na nga yung aking pinakulo Tatanggalin na po natin. Mainit pa. Ayan, nakita niyo po. Aray. Kita niyo po yung may used oil po yan Yung pinag-change oil ng sasakyan. Hindi siya dumidikit sa balde. Papainitan lang po ng tubig para matunaw yung used oil. At mahuhubad na po siya. Napakabigat lang. Dahan-dahan. Up. Ayan. Ayan po. At nakita nyo po yung bunganga niya. Ayun Yung pong mga forma niya na itatanggalin ko. Ito na po ang ating kalan. Natanggal ko na po yung styrofoam na nakaporma rito. Ito naman po, kaya ko nilagyan ng ganito, medyo malaki. Sulutan ng uling, malaking kaldero po kasi ang ilalagay dyan At mahirap yun na aangatin para lang maglagay ng uling. So, kailangan po magliliit-liit ng uling. Iyaano po yan. Tapos nakalagay po yung kaldero. Igaganon lang po. Susundutin lang na ganon. Ayan, mga ganyang kalalaking uling. Iyaano ganyan. Igaganon lang po. O itutulak pa loob. Ito naman po. Blower kung kailangang magmadali. Suksok diyan yung blower at i-open para po sumigabo yung apoy. At kung aalis naman po yung blower, ito naman po yung natural na di-uling na may sarili siyang hangin. Kung hindi nagmamadali, painitan lang. Ayan, malaki po yung butas niya. At saka isa pa po yan, pinapasokan na po ng hangin, labasan pa ng abo. Dito naman yung blower at dito po yung uling.